Hello guys, mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At gusto ko lang po kayong balitaan na dumadami po mga kapatid, yung mga exiters dyan sa MCGI na pinamumunuan ni Daniel Rason sa buong mundo mga kapatid. Dumarami po ang mga exiters and meron po kaming group chat ng mga kapatid na mga exiters sa foreign ministry, sa marami po sa buong mundo mga kapatid. Kailangan lang po naming ingatan yung group chat po na yon dahil baka ma-penetrate ng mga hindi maganda ang kalooban mga kapatid. So we have to be careful. Hello po mga kapatid sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa live. Ulit po, binabalita ko po sa inyong lahat mga kapatid na napakarami na po ngayong exiters sa iba-ibang panig ng mundo at mga closets mga kapatid. At sa Pilipinas din po, dumarami na po ang mga closets and exiters mga kapatid. Meron nagsasabi na naninira daw po ako. Hindi po paninira ang pagsasabi ng totoo mga kapatid. Kasi kung paninira po, pwede naman nila akong kasuhan. Bakit po takot silang, nibanggitin nga yung pangalan ko, takot po yung si Daniel Rason eh. It only shows that this Daniel Rason is hiding something. Ngayon po mga kapatid, mag-aano po ako. Maggagawa ako ng bed. Yung pong sa halaman. Sabi ni Sister Sis Losty Ship. Hello po Brad Badong. Sabi ni Sis Bebski Mir. Good Brad Badong. Ingat po kayo palagi. Sabi ni Earn HDLG. Yeah, masaya ako, naka-exit na ako. Thanks God. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Ano po mga kapatid, wag po kayong mapapagod mga kapatid, at wag kayong matatakot na manindigan sa totoo. Tandaan po ninyo, sabi po sa Apokalipsis, wala pong puwang ang langit sa mga duwag mga kapatid. Wag po kayong maduwag, maging matapang po tayo, dahil ang sabi ng Biblia, kung ang Diyos ang aking katulong, ano ang magagawa ng masama sa atin? Yun po mga kapatid. Wala po akong Biblia dito mga kapatid, kaya in as much as possible, ayoko sanang humawak ng Biblia, dahil kasi pinaparatangan nila ako magtatay ng iglesia. For all you know po mga kapatid, wala po akong intensyon na magtayo ng iglesia, kasi wala naman pong dapat itayo, dahil wala naman pong nabuwal. Yung pong iglesia na nasa Biblia na 2,000 ng taon ang lumipas, nakatayo pa rin po yun mga kapatid. So wala po tayong dapat itayo mga kapatid.
Doon po sa mga kapatid na nagsasabi na sayang yung 20 years, sayang yung 29 years, sayang yung 30 years, etc. Mga kapatid, huwag po kayong manghihinayang doon mga kapatid, dahil lahat po ng ginawa po natin, ginawa ninyo, na ginawa po sa pananampalataya, wala pong masasayang po doon. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung pong nakasulat sa Hebreo 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa mga banal. Mga kapatid, kaya ngayon po, mag-focus po tayo mga kapatid sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga tao na disregard natin because of our devotion sa MCGI mga kapatid. Sabi ni AC, bro, baka may mangailangan po dyan ng driver, nandito lang po ako. Sabi ni Brad AC. Sabi ni Brad Rakonanan, ganda ng background view. Mas maganda po doon. Yan, mas maganda po doon. Ayun. Sige, ayun natin. Yusin natin. Yusin natin po. Mga kapatid. At ang kailangan po natin gawin mga kapatid, kita ba? Kita ba yung mga Alps? Yan, mga Alps. Ang kailangan po natin gawin ngayon mga kapatid, ipakita po natin, di po ba may kanta? Ipakita sa ganito, lingkod tayo na Kristiyano, pag-ibig na itinuro, siyang dapat isa puso. Alam niyo po mga kapatid, yung pong itinuturo na salita ng Diyos mga kapatid, isinasabuhay po yon, hindi lang po isinasa puso mga kapatid. Kaya yung po yung mga ngayon, na nabubulagan, na kagaya nun, merong nagchat sa akin, bro, totoo po ba ito? Sinend yung screenshot sa akin na sabi ko, tingnan nyo po yung mga naninira sa akin. Maninira na lang po sila, hindi pa po nila galingan yung paninira nila. Sabi ko, eto po yun, sabi kong ganyan. Eto po yun, meron po akong pruweba. O yan. Kaya alam nyo po mga kapatid, mahirap po kasing magsalita basta-basta dahil maraming kailangang i-consider mga kapatid. And ang masasabi ko lang po, I know the truth, we know the truth, and the truth will set us free. Si Kristo po yung katotohanan na yun na magpapalaya po sa atin diyan sa kulto ni Daniel Rason mga kapatid. Kulto na po yan. Yung pong ginagawa niyang pambi-brainwash mga kapatid. Those are the characteristics of a cult mga kapatid. Hayaan mo sila paninira pang yun. Ibig sabihin hindi totoo. Exactly po mga kapatid. Sabi ko nga po, pagka po hindi totoo, yan yun sa mga lang yan, sa mga gilid-gilid, sa mga gedli-gedli. Yung nagsasabi ng totoo, ayan nakalitaw yung pagmumukha, mga kapatid. Nakalitaw yung pagmumukha sa social media, nagsasalita. Pwede nila akong i-demanda because, ayan, yung sinasabi nilang cyber libel, tuturuan pa kita, Daniel Rason, kung ano pang pwede mong i-demanda sa akin.
na kaso, i-ano sa akin na kaso, i-file na case sa akin. Oral defamation. Ayan, tinuruan na kita ha. Daniel Rason. Kasi nakakaawa ka naman, masyado kang bobo. Ayun, mag-ano lang po ako ha. Magtatrabaho lang po ako mga kapatid. Aray ko ha. Ano po tayo ngayon mga kapatid? Farmer. Para maka-menos kami sa gastos dito sa mura lang naman po yung mga gulay dito. Kaya lang para matuwa naman yung boss namin na pagka mag-harvest. Yun. Kasi ngayon pa lang nagstay yung boss namin dito sa Albania. Ano po kasi siya American citizen. So, yun. So, para makita po niya na kung gaano kasarap mag-harvest ng mga gulay. Mga kapwa naming manggagawa, alam nyo, turo sa atin. Manggagawa ka po, Brother AC?
Tignan natin si Sneaky. Sino bang pwedeng umakyat po dyan? Para habang nagtatrabaho po ako, merong nagsasalita. Saglit lang. Wala pa si Sneaky. Awat tulong, minsang kinasangkapan ng Diyos sa lugar ng Negros. Isang lokal ang natatag sa Cabanbalan City. Ayun, manggagawa pala to. Opo noon, batch 2006 po. Yan. Sino ba ang pwedeng umakyat dyan, mga kapatid? Pagka po meron pong gustong umakyat po dyan sa live, lang po, akyat lang po. Para bang nagtatrabaho po, meron pong napapakinggan yung mga kapatid. Kaya alam ko mga kalokohan ng mga KNP dyan sa Bacolod. Gusto nyo pong umakyat, brother? Akyat ka po. Invite kita. Yan. Invite, brother. Akyat ka po, brother. Para po nag-decline si brother ACX Bequilio. Sino bang pwede nating si Sis Blit Eye. Hello po, Sis Blit Eye. Try ko pong gusto ko din sana, kaya lang wala naman akong ikwento. Nasa work po ako na, bro, watching po muna. Si Sister Blit Eye. Kwento mo yung experience mo, brother. Mukha
Adding si ano si Sis Blit Eye Agreed. Greetings of peace to all. Sis Danang, hello po. Baka gusto niyo pong umakyat. Marlon Aguilar, Bonagua. Ako po ba pwede maging special guest ha? Sige po, brother. Invite kita. Marlon, ayan. Ayan. Brother. Ay, yun si Sis Nikki. Akit ka, brother. Na pakaalipin din ako noon. Ayan, brother. Adding. Ayun. Yun. Approve. Unable to add guest daw. Approve. Bakit? Approve. Ba't ayaw niya? Adding ka na, brother eh. Ba't nawala si Sis Nikki? Adding ka na, brother eh. Ba't ayaw nag-request na po ako, bro. Approve po eh. Ina-approve ko. The audience is set to custom. So only the people you select can watch this live broadcast. If they accept, they can join on video or with audio only. Approve. Bakit po they can't be added to your broadcast while a user is connecting. Oh. Paano po natin ma-join po yun? Paano kaya yan? Ba't ayaw approve? Tulusipon ko sa lamig na naman. Dati naman po, naka-join ako. Bakit po kaya? Ano po muna? Decline ko po Yan. Ano po kayo uli? Ayan, add. Ayan, brother, adding. Sige po. Nag-send po ako ng accept nyo po, brother. Nag-send po ako ng invitation, brother. Brother Marlon Aguilar, Bonagua. Akyat po kayo. Ay. The guest decline. Nag-decline po kayo, brother. Nag-decline ka daw po eh. How is that? Approve. Ayan, adding na po kayo. Ayun. Hello po, brother. Opo, brother. Gusto po. Ito po, medyo na. Paano medyo? Pinasama ako sa sa lokal namin nung nagkaroon ako ng duda sa aral ni KDR. Oo. Group servant ako tsaka quat. Oo. Naglip po ako sa lahat ng GC, hindi po ako nagpaalam. Nagtaka sila, dinalaw po ako lahat ng mga manggagawa ng mga kapwa ko opisyalis doon. Saan po? Ano lokal? Lokal po ng Calamba, Laguna. Calamba, Laguna. Kasi ganito, brother. Kung totoo sila, bakit sila nagpapasama ng tao? Yun nga po eh. Nagano po ako kasi ako noon, yung parang napuno na ako doon, yung sinabi ni
KDR na gumagawa ka nga ng mabuti, hindi naman ikaw yung inutusan. Parang lalabas kasi, parang yung nasa loob lang yung inutusan na gumawa ng mabuti. Meron namang gumagawa na nasa labas, na gumagawa naman ng Oo, mabuti, na nasa wala Roma, naman sa ilalim. nasa Roma yun eh. Nasa ilalim nga kayo ng kautusan, hindi nyo naman ginagawa yung kautusan. Maliligtas ba kayo pag ang tinuturo sa kautusan, pag-ibig? Huwag kayong mapupuot sa inyong mga kaaway. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Bakit ngayon, kapatid, kagaya nun, si kapatid na Monlaw, biruin mo, ang daming itinulong. Lumaban ng ubusan. Sa Middle East lang, ang daming lumaban ng ubusan. Nagkabaong-baon sa loan, sa utang. Tapos ngayon, magkaroon lang ng question, ipapablock nyo agad. Di ba, brother? Opo, ganun po yung nangyari sa akin sa lokal namin. Ang ginawa po sa akin, pinost po ako pagkatapos ng pagkakatipon, pinost yung picture namin mag-asawa. Yung asawa ko pa naman po noon may duda pa lang kumbaga hindi pa siya nag-exit. Pinost po sa lokal, pinakita yung mukha namin na iwasan kami, na i-block kami sa social media. Ganun yung nangyari, Brad. Kaya nga po, brother, hindi na po tama yung ginagawa po nila. Nagpapatunay na talagang hindi na po sila sa Diyos, mga kapatid. Kaya yung pong mga nanonood at nakikinig ngayon, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Yan pa bang relihiyon na yan na sinampalatayanan natin na napagkamatayan ni kapatid na Eli Soriano? Yan pa ba ang Yan pa ba ang sinampalatayanan po natin noon na ilang taon po kayong kapatid, brother? Bali, Brad, 5 taon. Tapos, 2 years pa lang po ako sa iglesia noon. Naging kuwat na ako, tapos naging officer na ako. Kasi sobrang active ko po talaga noon. Pero matagal pa ako nagsuri. Kasi nung bata pa po ako, yung tatay ko nakikinig na kay Brad Eli. Tapos yung mga video po ni Brad Eli sa YouTube, yung mga debate, mga Bible Expo, Bible Study, halos po napanood ko na yung lahat sa YouTube. Parang naumay na po ako. Kaya po, parang nagpasya na ako umanib mo. Kaya kung sa pagsusuri lang po, matagal po talaga ako nagsuri. Yan po mga kapatid ha. Group servant po yan. Group servant po yan mga kapatid. Kung yung mga manggagawa na nag-exit, mga group servant na nag-exit, pinapasama nila. What more yung mga kapatid na ordinaryong mga miyembro ang hindi nila pasamain. Kagaya sa akin, kung ano-anong iniimbento nilang paninira, sabi ko, kung maninira kayo, galing-galingan nyo naman kasi marami akong pruweba. Kagaya nun, merong nanira sa akin na sinend yung screenshot na meron daw, nangungutang daw ako ng malaking halaga. Chinat ko yung kapatid na na involved. Sabi ko, sister, ano itong paninira sinasabi mo sa akin na nangungutang ako ng malaking halaga sa'yo? Ayan yung conversation natin, Ipinangungutang ko yung kapatid na dentista na nasunugan. Hindi ako ang umuutang. Kaya nga 'di ba sabi ko itatap ko siya sa'yo para direkta na kayo mag-usap. Pinautang mo ba yung kapatid? Hindi mo naman pinautang. Ay, ba't nawala si kapatid? Ayun po. Ganyan po yung nangyayari ngayon mga kapatid. Pinapasama nila yung mga kapatid na mga umaalis, gumagawa ng kung ano-anong kwento, na wala namang kwenta, hanggang dyan lang naman kayo sa paninira, sa sulok-sulok. Ba't di kayo ba't hindi nyo ipulpito? Pangalan ko nga, hindi nyo mabanggit-banggit, Daniel Rason, di ba? Pangalan ko nga Badong. Yun lang, Badong. Ba't hindi mo ba't hindi mo mabanggit-banggit? Kasi takot ka, Daniel Rason. Magpakalalaki ka. Di ba sabi mo lalaki ka? Ba't di ka magpakalalaki? Sabi ng Biblia, magpakalalaki kayo. Bakit ngayon nababakla ka, Daniel Rason? Ngayon, nasa kayo, di ba? Nasa US. Inuna nyo pa yung pagpunta sa Universal Studio kesa sa harapin yung mga kapatid na sila naman ang gumastos para makapunta kayo dyan. Tapos yung accommodation nila, kayo din po ang sila mga kapatid din yung mga
nagtulong-tulong? Hindi ka ba nahiya niyan? O wala ka talagang hiya? Daniel Rason, nakakahiya ka. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan, ang nakakahiya, ang number 1 kahiya-hiya na religious leader sa panahon ngayon, yang si Daniel Rason ng MCGI. Kahiya-hiya ka, pinagtatawanan ka ng mga ministro, ng mga leader ng Iglesia ni Cristo, Daniel Rason. Pinagtatawanan ka ng mga kardinal, ng mga arsobispo, ng mga pare, ng Katoliko. Pinagtatawanan ka ng mga protestante, ni Kibuloy, nino pa, ng lahat ng reliyon sa buong mundo ngayon. Dahil biruin mo, mga miyembro mo, sinasabihan ka, scammer, nakakahiya ka, Daniel Rason. Ngayon, sinasabi mo, meron akong kasalanan sa'yo. Anong kasalanan ko sa'yo? Pero, mapapatunayan ko, ikaw ang may kasalanan sa akin. At ang pamilya mo. Mahiya ka, Daniel Rason. Pamilyang scammer. Kahiya kayo. Brother, hindi ka makakyat. Paakyat po, Brad. In-invite kita eh. Add uli. Ayan. Yan, adding brother. Brother Marlon, akyat ka po uli. Nag-send ako ng kakahiya ka KBR. Brother Marlon, akyat ka po uli. Para po may magsalita. Ayun. Brother Marlon. Sige, Brother Marlon, magsalita ka lang. I-share mo yung pagkakataon mo to ngayon para mapakinggan ka ng mga kapatid sa buong mundo. Brother Marlon, kung ano yung naranasan mo, sabihin mo, kapatid, para lahat po tayo, mga kapatid, kay ordinaryong kapatid, kay group servant, kay quat, ano man ang inyong status or ano nyo sa iglesia, tungkulin ninyo sa iglesia, pagka po pinakyat ko po kayo sa live ko, sabihin nyo, pagkakataon nyo po yun. It's your moment to shine. Moment mo yan, Brother Marlon, to shine. Sige, Brother Marlon, magsalita ka po habang nagtatrabaho ako. Ayun na nga po, mga kapatid. 5 taon lang naman po akong kahalim, pero yung matagal naman po ako nagsuri bago ako na sa MCGI. Kaya halos alam ko na po lahat yung aral na itinuro ni kapatid na Eddie. Na kapag may itinuro na ibang mahangaral, na pag-ano ko na pag-itibang ko kung sino yung tama, kung sino yung mali. Ganun. Bali, group servant ako sa lokal namin. Alam niyo yung mga food packs, Brad Badong? Opo, alam ko po. Opo, yan. Bali, sa lokal po namin, napakalawak po ng lokal ng Kalamba. Ang kapatid po dyan na aktibo ay 1-3. Alam niyo po ba na sa food pack, ako po yung nagpapa-order niyan. Tapos, ako pa yung nagde-deliver niyan kahit may pagkakatipon. Nagsisimula ako ng umaga, inaabot ako ng gabi. Pero yun naman ay ginagawa ko noon dahil sa pananampalataya nga po. Kaya hindi ko rin maano yun na parang Pero ang ginawa nila sa akin, kasi minasama nila ako pagkatapos kong gawin lahat yung mga ganong gawain na tumutulong ako sa gawain ng wala akong kinikita na dapat na dapat yung oras ko na nasa pamilya ko na lang. Yun nga po, nung nag-exit na ako, nag-left na ako sa mga GC, dinalaw ako dito ng mga manggagawa tsaka ng mga kapwa opisyalis na bakit daw ganun, kasi ganyan. Nagtatanong lang naman po ako, bakit hindi po ako sagutin ni Kuya Daniel na about dun sa itinuturo niya na gumagawa ka nga lang mabuti, hindi naman ikaw ang inutusan. Ganun, tapos yung tinuturo niya na ano ba yun, yung
siya sa atin nyo ang bawat espiritu kung sila sa Diyos, tapos sasabihin niya, kami ba ang sisiya sa atin nyo? May sinabi bang kami? Di ba? Parang ganun po yun eh. Tapos, Alam nga naman yung kasi, pare. Bubunga, brother. Ano lang kita, ha? po, Shopee kayo bro. Hello, brother. Hello. Shopee po. Happy. Hello po, hello. Ayan, dinig. Okay na po bro. Ayan, ang bobo nga niyang si Daniel Rason eh. Alam nga naman ang sisiyasatin namin yung kardinal. Alam nga naman ang sisiyasatin namin yung yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang bobo mo, Daniel Rason. Sabi ni Brother Yun. Ed, ang Biblia, nakaano yan, intended yan para sa mga Kristiyano. Kaya nga, ang sabi ng ni San Juan, siyasatin ninyo, ang bawat mga espiritu minamahal, kung sila huwag magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Tama? Yun ba yung batayan na sinasabi? Opo, ayun po. Ayun yung batayan na sinasabi nila. Tapos, nagpasa rin siya na, kami ba ang susubukin? May sinabi ba diyan na kami? Ganun din Aba, po. Natural. Sabi, ikaw ang susubukin, Daniel Rason. Bakit? Kasi nga, hindi nga tama sa Biblia yung mga pinagtuturo mo at pinapagawa mo, ini-implement mo sa mga kapatid. Bobo! Bobo ka, Daniel Rason. Yun. Ayun po yung tanong ko noon. Nagpunta yung mga manggagawa sa amin, hindi rin naman nila ako masagot about doon. Umalis na lang po sila. Tapos, syempre, napamahal din ako sa mga kapatid. Kumbaga, nag-isip ako. Pero bumalik pa ulit ako noon sa MPGI, pero talagang hindi ko na talaga kayang matiis na babalik pa ako sa ganung klase ng mga aral ni Daniel na pag gumawa ng mabuti yung tagalabas na hindi ka anib sa kanila, kolorum daw yun. Biruin mo itong si Brad Munlaw. Si Brad Munlaw ha, kidney na yung niyan, kidney na yung dinonate niyan sa kapatid. Tapos i-invalid mo, gaano ka kasama? Yung si Kristo nga eh, papainom mo lang ng tubig yung kapatid na nauuhaw. Sabi dun sa talatang, ano ba yun? Parang hindi mawawalan yata ng ganti. Tama. Ang sino mang paninom ng isang malamig na sarong tubig, hindi mawawala ang sa kanya'y ganti. Opo. Tapos yun, kidney na, i-invalid mo pa. Aba, anong tingin mo sa sarili mo? Mas malala ka, mas mataas ka pa sa Diyos. Parang ganun na, yun nga eh, tubig lang, tapos yun, kidney na ang dinonate sa kapatid, i-invalid mo. Tama, brother. Ang bobo ni Daniel Rason, di ba? Opo. Ito nga po, Brad, kasi nasa panahon tayo ng botohan eh. Gumawa ako ng video ngayon eh, about dun sa BH Party List, na mas report nga po ngayon yung account ko eh. Sige lang, brother, isend mo sa akin yung mga ginawa mo. Tayo ang magdi-disseminate niyan. Opo. Tingnan po ninyo, sa palagay mo, brother, hindi nila minamas report yung account ko. Pero bakit walang nangyayari sa account ko? Opo. Alam ko ay sinisecure ng Diyos itong account ko. Namas report po ako, di ko makita yung post ko, tapos hindi rin ako makapag-comment. Post ko na po yun. Kasi po, di ba po, alam naman po natin na kapag ganitong botohan, yung BH Party List, dala-dala ng MCGA, huwag nila itanggi. Opo. Tama. Di ba? Bawat lokal, dala-dala yung BH Party List na na nagbabandera sila, na pumaparada sila na
dala-dala na yung BH party list. Tapos sasabihin nila hindi dapat sila nakikisaw sa mga bagay ng sanlibutan, sa mga politika. Bilang group servant, danas ko yan sa loob ng MCGI na ipanawagan ko sa mga kagrupo ko yung BH party list na yun ang iboto. Kasi yun ang galing sa taas. Sa mga nag-exit, sa mga closet, tatanungin ko kayo, hindi ba pinapanawagan sa mga lokal yan, BH party list na yan, kung nagsisinungaling ako? Di ba pinapanawagan yan? O tapos sasabihin nila, hindi daw sila nakikisali sa mga bagay na makasanlibutan, lalo na sa politika. Mismo si Kuya nga eh. Mismo si Kuya. Nakakasama niya si Bernadette Herrera. Grabe ang ginawa nila dyan sa akin. Sa mga kapatid po na nanonood ngayon sa live ni Brad Badong, ano po, wag na, lalo na sa mga nag-exit, i-share nyo po yung mga live ni Brad Badong para po magising po yung mga nasa loob na closet, na gusto na rin mag-exit. Opo, tapos, alam niyo ba mga kapatid, nung kasagsagan ng pandemic, bawal lumabas. Eh ako kasi yung trabaho ko, essential, may QR pass ako, tsaka quarantine pass. Ay, hindi po Brad, Anaya, hindi lang po ako yung kaalib sa pamilya ko. Bali, may naakay ko po yung asawa ko. Kaso, yung asawa ko po, nung naakay ko nung 2021 ko po siya naakay, namatay naman po nun si Brad Eli. Kumbaga, bago naman po na anib yung asawa ko, nakapagsuri rin po siya, matagal na rin po siya nakikinig. Kasi siguro 3 years ako nung kaanib na, hindi pa siya umaanib kasi parang nakikinig pa lang siya. Tapos yun, nakakay ko siya. Kaso nung pumalit na nga si KDR, siya yung unang ako nakakahalata na, pero siya yung unang nag-open sa akin na, Love, bakit ganito? Bakit ganyan? Iba na yung turo sa dating tinuro ni Brad Eddie. Ngayon, nakapag-isip na rin ako, Brad Anaya, na oo nga, kumbaga sa puso ko, alam ko naman na may naiiba na eh. Kumbaga, ang akin lang, inaalala ko, naakay ko na sila eh. Naakay ko na yung, may mga naakay na ako eh. Tapos, may mga kagrupo pa ako na, na inaalalayan. Maria Go, bro, po pakiramdam paglabas nyo? Paano kayo naka-get over? Hindi po madali eh. Kasi, talagang halos sa lokal na ako nakatira. Hindi po madali. Halos sa lokal na po ako nakatira. Kasagsagan lalo ng quarantine. Ako yung nagdi-deliver ng mga kailangang medical ng mga kapatid. Na parang inaalay ko na rin yung buhay ko noon eh. Kasi siyempre, COVID yun eh. Pero bilang sa ating mga Kristiyano, hindi natin pinapansin yung COVID eh. Kumbaga, yung pananampalataya natin na ginagawa ko to para sa makatulong ako sa mga kapatid. Imposible naman pabayaan ako ng Diyos. Parang ganun yun sa akin nun. Kaya nagdadala ako ng mga oxygen tank, mga ganyan, na kahit nasa trabaho ako, lumalabas ako para lang makagampan ako ng tungkulin.
Medyo naka-take over ako get over ako nung hindi nung pinagbablock na ako ng mga kapatid sa lokal namin. Pero hanggang ngayon, yung mga kapatid pinapansin ko, doon pa nga ako bumibili sa bumibili ng ulam palagi sa kanila. Bumibili ako lagi. Kaso hindi na Brad ang tawag sa akin. Wala na ako naririnig na salamat sa Diyos pagka bumibili ako. Opo, ng mga kapatid, yung account na Maria Go, nasabihan po ako ng ganyan na na daw po ako na tawag dito, labanan ko daw, demonyo daw yung umaano sa akin. Totoo po ba na ang mga kapatid na may sakit sa lokal ninyo na need ng maintenance ay walang gamot, lalo na po yung may mga high blood po? Meron naman po sa lokal naman po namin, meron po kaming mga kapatid na nalilingap. Kaso yung lang, yung talagang yung kaya lang ng lokal kasi mismong pangangailangan nga ng lokal hindi pa napupunan ng mga kapatid. Halimbawa yung bayad sa lokal, yung sa kuryente. Kaya hirap po na makatulong din sa mga kapatid na nangangailangan. Pagdududa, kailan po kayo nakaramdam ng pagkaduda, Brad? Nung pumalit na si KDR, yung nagturo na siya ng iba-ibang aral. Basta nung nagturo na siya ng iba-ibang aral, yun, doon na po ako nagkaduda. Pero kilala kita dati, dati kang Detapax. Pinagtatanggol ko pa yun si KDR nun eh. Kasi, syempre, ay nako, nakakatawa na lang na ipinagtatanggol ko pa dati yan si KDR. Na nakikipagtalo pa ako sa mga nag-exit. Sana po bro, manatili pa rin po yun aral. Tunay, wag po sa dating sa manggawa. Doon pa patunayan na kahit umalis. Yun na nga po. Siyempre, hindi na po ako nakakapakinig ng aral. Wala na naman tayong matatanungan. Oo nga eh. Ako, kung sa pananampalataya lang eh. 'Di ba? Sabi nga, wag tayong matakot sa nagsisipatay ng laman. Kaya kahit saan kami makarating, ako nga mismo ministro na nakakadebate ko sa dito sa lugar namin eh. Ministro na ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko, ang gusto nila sa may daan lang kami magdedebate. Sabi ko hindi pwede. Sabi ko delikado buhay ko diyan. Sabi ko sa barangay tayo magdiskusyon. Sabi ko dun sa miyembro nila kasi ang kausap. Yung miyembro ng INC kapitbahay namin, gusto daw ako makausap ng ministro. Ang gusto ng ministro na makadebate ako sa may kalsada lang. Sabi ko hindi ako papayag. Sabi ko kung pwede kahit sa harap ng barangay yan papayag ako. Hindi naman sila pumayag. Sa akin din po, hindi na ako natatakot bro na marami biruin niyo po bro, ang kapatid dito sa Kalambaan na aktibo ay 1-3. Napakarami din po na sa paligid ko. Pero hindi na po ako natatakot ngayon. Hindi na po ako natatakot. Pagkatapos ng mga ginawa nila sa akin, matatakot pa ako. Napasamain nila ako sa mga kapatid na may laban ako sa mga aral, na may laban ako sa aral. Wala akong laban sa aral, may tanong lang naman ako. Gusto ko lang naman yun masagot. Lahat naman ng kapatid na nag-exit Yun lang din naman ang may tanong lang, may duda lang sa aral na hindi kaya sagutin ni KDR kaya nag-exit.
Bali, gumagawa na rin ako ng mga video ngayon about dyan sa MCGI mga kapatid. Pa-share na lang po. Kasi gusto ko rin makarating yan sa mga panati ko eh. Kaso, namamas report ako eh. Yung asawa ko po, sis, ayun, nagpaputol na ng buhok. Hindi ko naman siya masisisi kasi ganun yung ginawa sa amin eh. Ganun din ako, parang hindi nyo na rin ako masisisi. Kasi ganun yung ginawa nila sa akin, pinasama nila ako. Pagkatapos ng lahat-lahat, biruin nyo, taga-deliver nyo ako ng food pack sa lokal, quat ako, group servant ako. Halos maghapon ako nagdi-deliver, tapos may tanong lang ako, papasamahin nyo na ako, ipapost nyo na ako sa lokal na may laban ako, naiwasan na ako, na-block ako. Yung asawa ko po, parang nag-iintay lang din siya na, sabi ko kasi sa kanya, naghahanap lang ako ng may isang tatayo sa mga kapatid na maninindigan sa aral. Magbabalik loob ako. Kasi, aminado naman ako na medyo napasama na ulit ako. Nawala si Brad JR, Badong. Halos sa lokal na ako nakatira noon. Halos sa lokal na. Lagi ako nasa gawain. Na-duty ako ng 24/7 sa mga orphanage. Na-duty ako sa iba-ibang lokal. Na-duty ako kung saan gawain. Sa Wish 107.5, sa KDA, sa KDRAC, na-duty ako. Tapos, sobrang dami kong sinakripisyo dyan. Mas nung naanib ako, aminado ako na syempre, opo, ganun po, walang sweldo. 24/7, naka-duty kami sa, naka-duty ako dyan sa, ay, 24/7 ba? Ano po, yung pagkain lang po Brad, yung allowance po namin yung pangkain lang mismo. Yun lang. Pero yung gas po namin, sarili ng bulsa na namin yun. Yung pag-duty namin diyan. Sa mga orphanage, yung saan po na lang matatanda. Bali, kung gusto niyo makita kung gaano ako ka-active doon sa MCGI, tingnan niyo na lang po sa Facebook ko. Na kasi dito sa Laguna, napakadaming lokal. Bilang quad po, bilang quad kasi yung quad malawak po yung niyan eh, malawak din po yung nasasakop niyan eh. Kumbaga na-duty na rin po ako sa parang ang dami ko nang ginudutyhan na lokal. Hindi na parang halos sa lokal na nga po ako nakatira. Tapos pag alabas ko sa lokal, trabaho. Kaso uwi lang saglit ng bahay, punta na ulit ng lokal. Nawala na ako ng time sa pamilya ko noon dahil sa pananampalataya ko nga na nasa totoo ako. Pero nagising ako sa katotohanan na mula nang pumalit si DSR, wala na yung Diyos dyan sa MCGI na yan. Bali, Brad, yung yung DRRT na yan, bago ako mag-exit, parang kakabago lang yan eh. Kakabago lang yan, yung DRRT na yan. Parang kakababa pa lang yan ng DRRT. Pero may best, pinapagawa na ako ng best niyan, yung ng DRRT. Pero hindi ko na yun nakuha kasi nag-exit na ako eh. Hindi na po ako nakapag-training niyan. Pero may may best ako niyan. May best ako nung riders.
Hindi ko tinatapon yun, yung sa Quad Riders kasi sa panahon naman ni Brad Ellie yun eh. Ang tinapon ko yung MCGI Curse ko na damit. Yun ang tinapon ko. Sino po kayo bro? Kakapasok ko lang sa live. Ordinaryong membro lang naman po ako, Brad Tom Gabriel. Nag-share lang po ako ng karanasan ko dyan sa pangangasiwa ni KDR. Nawala si Brad Badong. Sana mga kapatid, tulong-tulong tayo. Tulungan nyo rin kami para matauhan yung mga nasa loob. Kung pwede nga sana eh. Kung pwede lang, magwelga tayo eh para maanuhan yan eh. Para maimbestigahan yan sa Senado eh. Yung mga... Kung pwede lang magwelga tayo, magsama-sama tayo para maimbestigahan yan sa Senado. Yung about dyan sa MCGI. Yung ano dyan, katiwalian dyan. Promise, gagastos ako. Kung gagastos din ako. Kasi lumaban na ako ng ubusan dyan eh. Ubusan ng pera, ubusan ng oras, ubusan ng lakas. Hindi naman sana ako magsasalita eh. Ayoko nang magsalita eh. Kaso talagang hindi ako tinitigilan ng mga panatiko eh. Araw-araw may nagchat-chat sa akin. Ganun. Opo, Brad Rodolfo, kung mas maganda Brad Rodolfo, maganda po yung idea na yun na para mas maimbestigahan sa Senado. Tingnan nyo nga po si Kibuloy, nakulong eh. Si Aguila, nakulong. Tapos yung mga kulto dun sa Bisaya yata yun, nakulong din kasi naiimbestigahan. Sana maimbestigahan din to yung sa MCGI kasi maraming ginagawang anomalya yan eh, money laundering. Tapos, ayan nga yung exploitation. Yun nga, sana sama-sama tayo. Gumawa tayo ng grupo. Gumawa tayo ng GC o kaya ng groups na makakapagsama-sama tayo mga kapatid na para halimbawa pumunta tayo dun sa KD-Rock, magwelga tayo para makita tayo ng mga tao na uy, may ganun palang katiwalayan sa MCGI ano po nangyari sa inyo bro? Pinasama din ba kayo? Opo, pinasama ako Brad. May tanong lang naman po ako about sa aral. Pero ang ginawa nila sa akin, pinasama nila ako. Pinablock ako. Ano po nangyari sa inyo bro? Pinasama din ba? Pinasama ako, sobrang pinasama. Pinablock ako sa lokal. Pinost yung picture ko sa lokal. Sa pagkakatipo na i-block ako, naiwasan ako. Kasi may laban na ako sa aral. May laban na ako sa mga aral. Wala naman akong laban sa aral eh. Ang inaano ko lang, nagtatanong lang ako na yung sinasabi nila na yun yung subukin. Ang espiritu kung sila'y sa Diyos, tapos sinabi ni KDR, nakasulat ba dyan? Kami, hindi. Sabi ni KDR, alam ni Juan na siya'y sa Diyos. Parang ganun. Tapos, yung nagturo pa sila ng ayun ang mga tinanong ko dun sa mga officer tsaka sa mga gagawa nung nagpunta sila sa bahay. Sabi ko, bakit ganun? Nagtuturo si Kuya na gumagawa ka nga ng mabuti. Hindi naman ikaw ang inutusan. Lalabas niyan, may inutusan lang ang Diyos na gumawa ng mabuti. Aba, mag-isip-isip kayo mga kapatid. Mag-isip-isip kayo. Lahat ng tao inutusan, nasa sayo na lang yan. Kung susunod ka. Ikaw ba, anak mo, uutusan mong hindi gumawa ng mabuti? Siguro lahat naman ng anak mo, uutusan mong gumawa ng mabuti eh. Logic na lang eh.
Ano mga kapatid? Oh. Wala na kalaban na ni KDR si Brad Ellie. Si Brad Ellie hindi na ang hatol sa mga gumagawa ng mabuti sa labas. Yung may mga wala sa ilalim ng kautusan pero gumagawa ng kautusan sa kanilang puso, na natanim sa kanilang puso. May pag-asa yung maligtas, tapos itong mga to sasabihin, gumagawa ka nga ng mabuti, hindi naman ikaw ang natusan, gumagawa ka nga ng mabuti. Pag kolorum, pero inyo yun, kidney na ang dinonate ni Brad Munlaw sa napakatagal na panahon. Tapos may duda lang sa aral si Brad Munlaw, yung pagdodonate niya ng kidney sa yung pagdodonate niya ng kidney sa kapatid, minasamahan niyo pa rin yun. Buhay na yung ng inalay ng kapatid para sa kapatid. Invalid pa rin yun sa inyo. Irregularities. Kwento ko yung mga ito sa lokal namin. Nung bago ako umalis, may napagmitingan kaming mga opisyalis na mag-aambagan kada isang miyembro ng tagpa 5,000 para makabili ng lupa para makapagpatayo ng lokal. Siguro mga 2022 or 2023 yon na ibinabayan sa amin. Sa akin pa nagbigay yung mga kapatid noon ng tagpa 5,000 na inihulog ko sa box. Pero ngayon, wala pa rin akong nakikitang naitayong lokal o na nakabili sila ng lupa. Nasaan na yung mga perang pinagtulong-tulungan ng mga kapatid? Nasaan na yung pera ng mga kapatid na pinagtulong-tulungan na sinasabi ninyong itatayo na para makabili ng lupa na pagtatayuan ng lokal? Nasaan na yung lupa? Nasaan yung lupa? Wala pa. Hanggang ngayon, wala pa akong nababalitaan na nakakabili ng lupa. 5,000. Tagpa 5,000. Sige, sabihin na natin tagpa 5,000. Yung aktibo sa lokal namin, na kapatid, 1-2. 1-2 kung sakaling makapagbigay lahat. 1-2 times 5,000. Ano po, susulat niyo, wala po eh. Ano lang yun eh. Sa sobre, ilalagay niyo kung halimbawa, about po sa lupa. Yun lang po, tas ihulog niyo sa box. May transmittal sila. Doon po sa parang sa secretary ng lokal namin eh, hindi naman po ako secretary. Lang po ako, group servant. Tapos ito pa yung mga irregularities. Halimbawa, meron food packs. May food packs sa lokal ninyo. May itinalagang food packs. Halimbawa, 150 pesos. Maubos yun, hindi maubos yun, babayaran nyo ng lokal ng mga kapatid. Maubos o hindi maubos yun. Pag-aambag yun, pagtutulong-tulungan nyo ng mga kapatid. Wala po bro eh, binalak na ako ng mga kapatid eh. Sayang ang conversation namin eh. Yung mga konbo sana. Yun sana yung magiging ebidensya ko eh. Ang laki. May 6 million na, nasa na yung 6 million. O sige, kahit sabihin na natin hindi nakapagbigay lahat, kahit na lang 3 million. Makakabili na siguro ng lupa yun eh.
Nawala si Brad Badong. Tapos natatawa lang ako ngayon dun sa ano, sinasabi ni Sis Luz na hindi daw sila dapat nakiki nakiki nai-involve sa mga bagay na pampolitika. Hindi daw dapat sila na-involve sa mga bagay na pampolitika, sa mga bagay na makasanlibutan. Eh ano tong ginagawa? Sa lokal na lang namin, dito na lang sa LBMR, sa distrito ng LBMR. Nakita ko yung mga kapatid dito sa parang Rizal Coliseum yata yung ginanap. Mga officer pa yung parang nangangampanya. Gumagawa sila ng video na para sa BH Party List. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi kayo nakikibagay sa bagay na sanlibutan sa mga politika. Kasinungalingan yan. Eh, yung ginawan ko ngayon ng content, parang ginawan ko siya ng content. Para pasinungalingan na hindi sila nangingialam sa mga bagay ng makasanlibutan na hindi sila namumulitika. Namumulitika yung mga yan. Alam ko yan kasi 2022 noon, kasama ako dyan sa bagong henerasyon party list na sumusuyo sa mga kapatid na para yun ang iboto nila, yung BH party list na yan. Alam ko naman na alam niyo to mga kapatid, lalo na dyan sa yung mga nandito sa Pilipinas na ini-endorso talaga yan sa mga lokal. Pinapanawagin yan sa mga lokal BH party list na yan. Sana mga kapatid, matulungan nyo rin kami na maimbestigahan yan, na makarating yan sa Senado. Kasi ako boy, yung loob ko na humarap pagka merong talagang tatayo. Merong tatayong kapatid na halimbawa magtatayo ng grupo na parang makapag-rally man lang about dyan sa mga anomalya sa MCGI para mapansin ng gobyerno. Hindi kasi napapansin ng gobyerno eh. Kasi paano mapapansin ng gobyerno? Paano mapapansin ng gobyerno yan? Yung PNP, pinapasahod yan ng galing sa tax ng mga tao. May budget yan sa gobyerno. Pinapasahod yan ng galing sa mga tao, galing sa tax ng mga tao. Tapos bibigay mo yung pinagtulong-tulungan ng mga kapatid na milyong-milyong halaga. Mag-iisip ka ba, pinaghirapan ng mga kapatid yun? Eh kung pinagpatayo mo na lang ng lokal yun, yung binigay mo dun sa PNP na may budget naman sila. Para alin? Para lumakas ka sa PNP, ganon? ADR? May budget yan eh. Pinapasahod na yun ng mga tao. Galing sa tax ng tao. Tapos, bibigyan pa natin ng milyon-milyon. Ewan ko kung anong utak meron yan si KDR. Bakit ganyan ginagawa niya? Masarap pala ganito sa pakiramdam yung makapagsalita ka kasi mga kapatid, sa totoo lang talaga, ang followers ko ay 6,000. Ngayon ay 4.8 na lang. Pero ngayon, ang dami nagsaano sa akin, nagpa-follow at saka nag-ano sa akin ngayon. Nagpe-friend request. Ngayon lang na nakapasok ako dito sa live. Ibig sabihin,
marami talagang nag-e-exit. Sobrang daming nag-e-exit. Sabihin na natin in-unfollow ako nung 1-2 na mga kapatid na panatiko. Siguro marami din naman na magpa-follow sa akin na hindi panatiko. Pero hindi ko naman habol yon. Wala naman akong kinikita sa Facebook. Hindi naman po ako content creator. Hindi naman po ako vlogger. Kumbaga, ang inaano ko lang, makarating din sa mga kapatid yung mga ano masasabi mo, Brad, about sa ownership ng kay Dirac na ito? Ayan, yung kay Dirac na yan. Ang perang yan, galing sa mga kapatid yan. Dapat nakapangalan yan sa iglesia. Pero bakit 80% nakapangalan kay Arlene? Ladya Payuki. Bakit dyan sa kanya nakapangalan? Halatang ginamit na sa politika. Opo bro, ginagamit talaga sa politika. Nagpapalakas sa gobyerno. Galawang ano na. Galawang, alam nyo na yun. Ayoko na lang din kasing sabihin yung ibang religion kasi wala na naman akong religion eh. Wala na akong sinasamahan. Parang ano na nga ako eh. Ayoko sana pero dahil sa ginawa nila sa akin, ang daming nabago sa buhay ko. Pero yung ano na yan, yung kay Dirac na yan, nakapangalan kay Arlene, pinagtulong-tulungan ng kapatid yan. Mabili ang lupa na yan. Tapos kay Arlene nakapangalan. Tapos, bukod sa pinagtulong-tulungan ng mga kapatid yan, bukod sa pinagtulong-tulungan niya ng mga kapatid magbili ang lupa na yan, di nabili na yung lupa na yan. Ngayon, ano na yan, established na yan, maayos na yung loob. Pag pumunta dyan, ang mahal ng entrance, alam ko yan. Kasi napunta ako dyan. Napunta ako dyan sa KD Rock. Napunta ako dyan. Ang mahal ng entrance dyan, hindi ka makakapasok dyan ng libre. Yung mga ano, may bayad din. Maraming bayad. Pag pumasok ka ng KDR, maraming bayad. May KD Rock, maraming bayad. Aniya ko. Ito si Brad Aniya ko. Kilala ko to eh. Kaso parang may atraso yata ako dito. 2.5, di ba? Ang mahal-mahal. Pero mo, pinagtulong-tulungan ng mga kapatid diyan para mabili, para maitayo yan. May mga nagtatrabaho diyan, walang sahod. Tapos papasok sa kay Dirac, ang mahal ng entrance fee. Pagkain ang mahal. Tapos papanoorin nyo lang si Kuya nagbumotor. Dapat yung mga perang pinagtulong-tulungan ng mga kapatid, hindi na pupunta sa mga bagay na makasanlibutan eh. Pero anong nangyari? Napupunta sa mga concert, sa mga game show, sa politika, napupunta sa PNP, na ang PNP naman ang lalaki ng sahod, na meron naman silang budget. Bakit pa kailangan natin bigyan ng pera na milyon-milyon? Wala na yan. Malalaman nyo na lang lahat ng property nakapangalan na sa ano, dun sa Royal Palm. Itong mga ano naman kasi, mga KNP. May tumayo lang. Tama, malaki pondo nung nasa gobyerno.
Opo, tama. Tsaka laki ng sahod ng mga yan. Malaki pondo ng mga yan. Bakit nyo pabibigyan ng ano? Ng... Bakit nyo pabibigyan ng milyong-milyong halaga? Na dapat sana kung nag-iisip ka lang, na dapat yung perang pinagtulong-tulungan ng mga kapatid kung nasa may matino kang pag-iisip. Mga kapatid umuupa ng lokal. Eh kung ipinagpatayo mo yun ng lokal, oh, ano, MDRRT, MCGI Disaster Response and Rescue Team. MCGI Disaster Response and Rescue Team. Yan ang meaning po ng DRRT. Asan si Bro Badong? May ginagawa po siya kanina, nagtatrabaho po siya nung inopen yung live. Hinihintay ko nga rin po si Brad Badong eh. Hinihintay ko para makapag-ano siya ng simpatya sa mga sinasabi ko. Wala na, binago na lahat. Yung ang dating daan, ginawang MCGI curse. Yung quad, ginawang DRRT. Yung KKTK, ginawang MCGI teens. Yung kawan ng yung KNC, ginawang MCGI kids. Ano na? Opo, si KDR po, na gano'n yan. Nag-promote ng DRRT. Nung pinromote po yan, nandun po ako noon. Nandun po ako sa ano niyan. Nasa apalit po ako niyan nung pinromote po yan. Yang DRRT na yan. Nasa ano po kami yan. Nasa meeting, nag-meeting po kami yan sa apalit. Sa MCGI Chapel. Opo. Ganoon na nga po, binago na lahat. Pati aral, binago na. Pati yung mga ugali ng mga kapatid, binago na nila. Matulungin sila sa tagalabas, pero yung kapatid na dapat tulungan na din nila selective pa. Opo, tama po yan. Pagka tagalabas, tutulungan po nila ka. Agad-agad po yung tulong dyan. Pero pagkakapatid, hihingi ng tulong. Papalapitin ka muna kung saan-saan hanggat kaya mong lumapit kung saan-saan. Pero pag hindi kapatid, tutulungan nila yan kagad. Eh di ba ang nakasulat sa Biblia? Ano ba nakasulat doon? Gumawa kayo ng mabuti. Lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Siguro may mga nanonood na na panatiko kasi may nag-hi. Alam mo kung nanonood yung mga panatiko, mas maganda. Magigising kayo. Alam naman namin kung bakit kayo nanonood eh. May doubt na rin kayo, no? Ayan! Tama ka ba? Papa! Bro, ano pong status ng copy bago kayo nag-exit? Papa! Ah! Kalimutan ko tuloy. Copy. Sama ka ba, Papa? Sama ka! Ano ba? Nakalimutan ko na tuloy yung meaning ng copy. Bro, anong status ng copy? Puputo dyan! Sabi sa Biblia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Siyempre, hindi naman mawawala yung pagtulong natin sa labas. Pero dapat, mas lalo lang sa kapatid sa pananampalataya. Eh, baliktad ang nangyayari. Ang tinutulungan yung nasa labas. Yun ang priority nila. Ayun, kabalikat sa pamamahayag international.
Ano yan eh, may monthly dues yan eh, yung kabalikat sa pamamayag international na yan eh. Hindi ako sumali dyan kasi hindi ko na kaya. Hindi ako sumali dyan kasi hindi ko na talaga, hindi nakakaya. Kasi, what na ako. Tapos, group servant ako. Tapos, marami akong naging pasanin dyan sa loob ng MCGI. Marami. Koleksyon ng pera. Ayun, tama yun. KNP, koleksyon ng pera, sabi ni Zed Watashi. Oo nga, tinakot ni KDR. Puputulin ko ang dapat putulin. Kaya si si Brad Roland ba? Oo nga, si Brad Roland Ocampo noon na gustong ibalik yung mga video ni Bes. Tinakot niya eh. Sinasali din po ako pero hindi na po rin ako sumali dyan sa core group eh. Gawa ng, hindi ko na nga po talaga kaya kasi napakarami na pong tulungan dyan sa sa MCGI eh. Sobrang dami dyan tulungan. Yung copy na yan, yung core group na yan, yung Wish 107.5 na yan, mga ganyan, yung mga food pack na yan. Brad Badong, balik ka na po. Miss ka na namin. Sige po, nung nakaraan po, andun ako sa nyo eh, Brad Sidwatashi. Nanonood po ako dun sa nagdidebate sa TikTok ninyo. Gumawa po ako ng TikTok account. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa TikTok eh. Eh dahil sa inyo, kaya lang ako nakagawa ng TikTok account nung nakaraan. Yung ano yata yun, nung Martes, may nagdi-debate sa ninyo, sa platform ninyo dyan sa TikTok. Nag-download ako ng TikTok tapos gumawa ako ng account. Kasi iniiwasan ko yung TikTok kasi ang daming mahalay dyan eh. Noon, kaya hindi ako mahilig sa TikTok eh. Sana mga kapatid, huwag tayong matakot magpakita ng mukha, huwag tayong gumaya kay KDR na hanggang dun lang sa hanggang dun lang sa pagkakatipon nila nagsasalita. Yung sinasabi nga ni Bradley na kaya katakot kasi wala kang bala. Sorry late, kailan ka naanib bro? Ano po eh, November 2019 ako naanib. November 2019. Pero bago naman po ako naanib, matagal na po ako nakikinig kay Bro Eli. Halos po lahat ng video niya ni Brad Eli sa Facebook, sa YouTube, kinaumayan ko na po, kaya naganap na po ako ng lokal. Wala pong nagano sa akin, wala pong umakay sa akin na taga MCGI noon. Ako po mismo ang pumunta sa lokal. Ako po mismo ang naganap ng lokal noon. Bali, napanood ko na po lahat. Discussion ni Brad Eli, debate mula INC, mula sa iba-ibang religion, Bible study. Same pala, 2019 din. Pero yung sasabihin nila, hindi naman kasi sa tagal lang kanaanib ang pagpababasihan mo eh. Hindi naman po dun eh. Kasi ako, pero inyo, naanib ako 2019. 2021, naging quat na ako. Tapos naging group servant na ako. Kasi ganun ako ka-aktibo noon sa MCGI. Well, bali yung asawa ko po. Sabi ni Brad ni Dang, may nag-joke po ba sa inyo na umexit or kusa po kayo? Bali nung pagkapalit pa lang po ni KDR, may mga duda na po ako sa aral niya, pero binabaliwala ko nga po yun kasi gawa ng napamahal na ako sa mga kapatid, dinulingan nila akong pamilya. Dinulingan nila akong pamilya, tapos isa pa nakakay ko yung asawa ko. Kung mag-e-exit ako, parang ba't ko pa inakay yung asawa ko? Tapos mag-e-exit lang naman ako. Kaya ang naging problema nito, nung naanib yung asawa ko, siyempre, ang narinig niyang aral yung kay Brad Eli. Nung nag-text na yan si KDR, napapansin niya, kontra yung mga sinasabi ni KDR sa mga sinasabi sa mga ipinangaral ni Brad Eli. Ngayon,
Sa grupo ko yan eh. Ako yung group servant ng asawa ko eh. Ako group servant. Sabi niya, love, bakit ganun? Bakit nagtuturo si KJR ng kontra na sa ano? Tinanong ako ng asawa ko, bakit ganun? Yung debate, naging wala ng kibuan. Bakit ganun? Yung gawang mabuti ng tagalabas, hindi binibilang ng Diyos kay KJR, sabi ganun. Yung mga ganun. Tapos, yun, nung nakapansin yung asawa ko, sabi ko, nakakapansin na yung asawa ko.